Nandito tayo ngayon sa La Union Food Bazaar para magtaya ng kakaiba at masasarap na pagkain na hindi ko pa natitikman sa tala ng aking buhay. At syempre, tatry din natin yung mga ordinaryong pagkain na usually nakakain natin sa mga tabi-tabi. Kaya samahan nyo ako food trip kasi medyo mababa tong food trip na to. Sana matakam kayo kasi ako natataka habang binovoice over ko to. And let's see how it goes. So ito yung exact location sa Bawang Commercial Center. So tabi lang siya. So ito yung first stop natin, ang dinadayo at dinudumog na dirty ice cream. Pero kakaiba to kasi nag-serve siya ng charcoal ice cream sa halagang 20 pesos. Sa mga hindi pa nakakatikim mo nagtataka, ano nga ba lasa ng charcoal ice cream? Hindi ko ma-explain yung lasa niya pero ang sarap niya, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman sa walang lasa pero yung alam mo yung masarap pero walang lasa. Ang gulo no? Ang next ko naman nakita yung mga nakalatag na puro ulam na may kasamang kanin. At meron din mga nakatusok na pagkain pero ang ending, bumili ako ng atay. Mahilig talaga ako sa atay. So pag nakakita talaga ako, hindi pwede na hindi ako bibili. Medyo malungkot lang ako sa part na yan kasi hindi bagong luto kaya matigas. So next ko naman tinira yung mga kakanin nila. At syempre pagkakanin, hindi mawawala dyan ang kutsinta. So medyo kakaiba tong kutsinta nila kasi hindi to usually nakakain ko sa Maynila. Yung lasa niya, texture niya, parang na siyang cassava cake. So after niya, bumili muna ako ng blue lemonade para mawash out mga pinagkakain ko. Yung iba hindi ko na mabibigay yung presyo kasi nakalimutan ko na sa dami ng kinain ko. So next ko naman tinira yung pinipilan pero simple lang yung pagkain na katulad ng pancake. Kahit simple lang pero masarap pa rin lalo na kung mainit. Tapos maraming asukal at margarine. Next ko naman tinira yung pancake ulit. Pero this time Japanese pancake naman. So ito naman yung may palaman sa loob. So merong cheese, yema, choco. So sa tatlo pinili ko yung chocolate. Masarap yung ginamit nilang chocolate. Halos similar sa Nutella. Explain ko pa ba kung anong lasa na ito? Malamang sa malamang natikman nyo na to eh. Next ko naman tinry yung kumukulo, nagsisilakihan katulad ng Ilocos Empanada. Sa halagang 40 pesos. O diba? Naalala ko yung presyo. Sa mga food bazaar talaga, hindi mawawala ang Ilocos Empanada. The best talaga yung Ilocos Empanada, lalong-lalo na yung sobrang daming feeling sa loob. Tapos lalagyan mo ng maanghang na suka. Ay! Talaga ibalik nyo ako sa food bazaar. So next naman tayo, syempre sa food bazaar, hindi mawawala dyan yung takoyaki. So ito naman yung nagsisiliitan pero napakainit. So yan yung presyo eh. Nyo na lang, tiyatamad ako mag-edit. So ito ang pinili ko, ang spicy takoyaki na may shrimp sa loob na may white sauce tapos may cheese pa. Dami lang sinabi ko pero bakit ganun? Walang lasa yung takoyaki nila. Maganda lang to pantawid gutom. Hindi ko rin alam bakit ganun, bakit walang lasa eh. Move on na. So after na nagtry naman ako ng palamig. Hindi yung gulaman na. So nagtry ako ng milk tea. Napakadami yun na pwedeng pagpiliin na flavor. Pero ang ending, ang pinili ko ang cheesecake. Hindi ko expect na hindi siya malamig. Nung binigay sa akin medyo warm siya. Kala ko marerefresh yung katawan pero hindi pala. Pero masarap naman, lasa naman cheesecake. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako bakit warm yung binigay sa akin hindi malamig. Mas lalang masarap siguro to kung maraming yelo. At habang ini-enjoy ko yung milk tea ko at ayan na bumagsak na malakas na ulan. Pero kahit umuulan di ako papapigil, syempre PG ako eh. Dito naman tayo sa hilera ng unhealthy food so tinry ko yung Proben. The best talaga tong Proben na to kahit maliit lang. So after na nagtry naman ako ng fried chicken. Yung mga oras na yun, hindi ko rin alam bakit pa ako bumili ng chicken kahit nag-chicken naman sa bahay. Hindi ko rin alam eh, wala akong mapili buot sa mga pritong chicken na yan. Katulad na itong pritong fishball tsaka kikiam. Syempre pag tug-tug, paborito ko talaga dyan yung kikiam. Tapos yung sasawan pagkasamahin may matamis, manghang tapos may konting suka. Ay! Ganun ginagawa ka pag bibili ako. Kayo din naman eh. Welcome back to the bonus round. So this time nagtry naman ako ng pritong itik. Sa mga hindi pa nakakatikim nito, ang lasa nito para lang siyang balot na walang matigas na part o yung dilaw. Panigurado yung iba dyan nandidiri pero ang sarap na ito. So after niya nagtry naman ako ng walang kamatayang kakanin pero this time nagtry naman ako ng ube biko. Sa halagang 20 pesos. So ito naman yung biko na to, may konting hint lang ng ube. Mahilig kasi ako sa ube. So pag nakita ko may ube, bibiliin ko. Mahilig ako sa ube tapos mahilig pa ako sa atay. Sana meron din ube atay. Pinagsasabi mo. So this time naman kakain naman tayo ng healthy foods katulad ng vegetables at lumpiang sariwa. So unahin na natin tong vegetables. Masarap yung vegetables nila gawa sa kalabasa. Tapos may konting down. Hindi ko malaman kung anong dahon yun. So after na nagtry naman ako na isa pang healthy foods katulad ng lumpiang sariwa. The best talaga to kung lalo na kung masarap yung sauce na ibibigay sa'yo. Nakadepende naman talaga sa sauce to eh. Try mong kainin ng walang sauce to. Ewan ko lang kung makain mo. Sino bang kaaway mo? Masarap yung
lumpia nila guys, bukod sa sobrang siksik masarap talaga yung sauce nila. So after ko kumain ng healthy food, syempre babalik tayo sa unhealthy foods. Dito ulit tayo sa mga prito. At magbabalik ulit tayo sa pritong atay. Pero this time napaka-the best na yung atay nila. Masarap na this time, last time matigas, ngayon napakalambot na tsaka bagong luto. Sana talaga meron magbenta ng ube atay. Kadiri ba? Pero sa akin mukhang masarap yun. So next food trip naman, this time kakain naman tayo na may kanin. So ito naman yung niluluto naman sa harap mo, katulad ng pigar-pigar. Sa mga di nakakaalam, yung pigar-pigar, sikat na dish yan sa Pangasinan. So first time ko makakatikim neto. Pero matagal ko nang naririnig to Hindi ko sure kung ito yung authentic na pigar-pigar, pero yung lasa niya para lang siyang beef tapa na pinagsamang chop suey. Tapos may konti hint siya na manghang, pero masarap talaga siya. So nagka-meat sweat na ako, sa bumili muna ako ng buko. Sa lahat ng ininom ko, ito yung nakaka-refreshing. At yung panghuli, bago umuwi talagang hindi ko mapipigilan tong charcoal ice cream. Sa lahat ng kinain ko at sa lahat ng mga nakita nyo, ito yung number 1 para sa akin. At sa pangalawang try ko, hindi ko talaga siya ma-describe ko anong lasa niya, pero may konting similar sa vanilla. Tapos may konting texture na magaspang kasi active na charcoal. Tsaka alam ko nakakaputi ito ng ipin Isang magandang ending sa La Union vlog. Yun lang, try nyo na din. O siya, sige na, follow for more!